Ayan, what's up mga kapitbahay, no? Welcome back na naman sa channel natin. For today's video mga kapitbahay is about naman dito sa pfSense natin. Okay, meron tayong isang subscriber na nagtatanong, ano nga ba ang ginagamit natin dito sa ating pfSense firewall na anti-lag. Ayan, so ang ginagamit kasi dito sa pfSense anti-lag, so ito yung tinatawag nila na Codel limiters or Codel limiters for buffer bloat. Yun yung pag-uusapan natin ngayon kasi meron isang nagtatanong sa isa nating subscriber, paano nga ba daw mag-configure ng FQ-Codel na kaparehas ng sa mga ibang router like Microtech. Paano naman dito sa pfSense i-set up yung FQ-Codel? So yan yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi dun sa website mismo ng Netgate Docs, nandun din naman yan how it works, paano sineset up. Napakadali lang i-set up nito. Pero i-walkthrough ko na rin kayo dun sa mga tropa nating IT na hindi pa alam kung ano yung FQ-Codel or yung limiters or anti-lag ng pfSense, paano kina-configure. Gumagana nga ba at ang batag nito? Effective ba dun sa firewall natin? Okay, so ito yung pfSense ko, yung productions pfSense namin. Never ko pa naranasan ito. Pansinin nyo. Yan. Yan, kung yung mapapansin. Napapanatili ko yan. Kasi meron tayong isang subscriber na nagtatanong, palagi daw yan high latency. Nagre-red yan kasi alam naman natin kapag nagre-red yan, di ba? Sobrang baba lang. Ang users ko dito sa branch na to is nasa 50 plus users. Hindi pa kasama yung mga Wi-Fi's dyan, tsaka yung mga ibang telepono, ganon. Tsaka yung mga client natin kasi may mga client tayo. Yun. Natatanong po sila kung effective nga ba. Napaka-effective po nito. Never po yan nag-red simula nung sinet up ko yung ito, yan. Okay? Buffer bloat, yan. Dito yun. Papakita ko sa inyo kung paano at saka i-explain ko na konti paano nga ba nag-work itong FQ-Codel or Fairflow Q na gamit ang ating pfSense firewall. Okay? Ano yung mga dahilan bakit nagko-congest or ano yung mga cause bakit nagre-red yan. Okay? At saka, ano nga ba ang purpose ng Codel limiters dito sa pfSense natin. Okay? Punta tayo dito sa PC natin. Let's go! Ayun na nga mga kapitbahay. No? So, eto, nandito tayo ngayon sa pfSense test server natin dito sa bahay. Ayan. So, ito mga kapitbahay, konting explain ko lang. Ano nga ba ang trabaho ng Codel, FQ-Codel buffer bloat ng ating pfSense. So, yan yung pinaka parang anti-lag ni pfSense. Ayan. Marami po kasing nagtatanong sa akin kung paano nga ba daw mag-setup or effective nga ba to dito sa ating pfSense. Yes mga kapitbahay, sobrang effective niya kasi ginagamit ko siya sa office. Never ko naranasan na mag-high temp to or mag-high latency dahil dun sa buffer bloat ko. Okay, so ito mga kapitbahay, kunting explain ko lang ano nga ba ang FQ-Codel. So FQ-Codel, Fairflow Q Codel, yan. Yan yung isa sa mga algorithm ni pfSense na ginagamit para maiwasan natin ang pagiging algorithm, queue management algorithm, para maiwasan natin yung pag-congest ng ating internet. Makakatulong ka na sa network mo, makakatulong ka pa sa ISP provider mo, parang ganun, para hindi siya masyadong mabugbog yung internet mo. Okay? So, paano nga ba siya nagwo-work? So, ito, for pinaka-the best sample nito is, kunyari, yung office mo is, yung download, upload mo is 50 Mbps. Okay? So, dun sa 50 Mbps na to, meron kang mga users na 50 users o 100 users. Sumusobra yung gamit nila. Kunyari, lahat ng users mo is umaabot ng 1 gig yung nagagamit nilang internet. So, doon magkakaroon ng high latency yung internet mo. So, ayan. So, dyan magkakaroon ng trabaho si FQ-Codel, si queue management algorithm ni pfSense na limiter, which is buffer bloat. Ayan. Ito yon, FQ-Codel. Ayan. Yan yung trabaho niya. Siya yung magiging way para i-maintain or like, kunyari, sa isang user mo nagda-download ng 1 gig. Kapag na-detect ni Codel na sasabihin niya, uy, mayroong isang user na sobrang laki ng download, so hindi pwede yun kasi maapektuhan yung iba. Kaya ililimit niya, parang ipapantay niya, parang sinasabi niya na, uy, wala tayo dapat lalagpas dito, pantay-pantay tayo, paras tayo anak ng Diyos, parang ganon. Okay, so yan yung trabaho ni Codel, yun yung pinaka-the best sample. Marami kang users tapos lumalagpas yung gamit nila ng 50 Mbps, yun yung trabaho ni Codel dito sa pfSense. Okay, so ayan, so ngayon ituturo ko, or marami kasing marami nang nagblog nito, pero sa ibang router or sa ibang firewall
halos lahat ng mga firewall naman may ganito. Meron ibang mga high-end na router, meron din ito eh. Pero dito sa pfSense, may nagtanong sa akin, kaya ipapakita ko. Hindi ko na to dati binlog kasi marami naman kasi nagbablog. At saka, sobrang easy nito i-set up mga kapitbahay. Kasi kapag pumunta ka rito, sa Netgate docs, ayan, nandito naman yan eh. Configuring codel limiters for buffer bloat, ayan. Sobrang dali lang. Susundan mo lang yan. Nandyan po lahat yan. Hindi ka magkakamali. Ayan. Okay, so nandyan lahat yan. So ngayon, i-walk through ko lang kayo kung paano at saka ipapakita ko sa inyo kung effective nga ba. So sa ngayon, try natin. Ayan, ito yung pang testing natin. Buffer bloat and internet speed test. Ito test natin, pero dito kasi sa bahay, wala masyadong gumagamit kasi ako lang mag-isa ngayon. Kaya hindi natin mararamdaman. So, ang ginagamit ko lang ngayon na internet, ito lang, yung PC ko lang na to. Pero i-check pa rin natin. Papakita ko sa inyo. Pag nag-test ka, ayan, makikita mo dyan. Ito yung upload, MS, download, active. Ito, upload, active. Yan yung mga, kunyari, may isang gumagamit. Yan yung mga active na gumagamit. Ayan. Pero sa ngayon, kasi ang gumagamit lang ngayon, ito lang PC ko lang na to. Kaya hindi natin mararamdaman. So, ayan, nagtitest siya. Pero, ipapakita ko rin sa inyo kasi kung inyo mapapansin kapag pumunta tayo sa Facebook. Wait lang, tapusin lang natin to. So, yan yung aking speed. Maabot ng 55. Pero up to 50 lang talaga to eh. Sa ngayon kasi walang gumagamit kaya umaabot ng ganyan. Naka-fiber ako, home fiber. StreamTech. Ayan. Yan kasi available dito sa amin. So, kung inyo mapapansin, 87 ms. Saka malalaman mo dito kung goods ba talaga internet mo. Kasi may lalabas siya dito mamaya, dito sa side na to. ABCD. Yun, may ano kasi yun eh. Parang may category or malalaman mo kung ano. Yan kanyang papansin. Upload niya is 2 ms lang kasi nga walang gumagamit. Ayan. Eto, yung internet ko na to, yung StreamTech na to, hindi ko alam kung sa kanila ba talaga. Kasi every time na maglalaro ako ng Valorant, ayan, kanyang mapapansin. C, buffer bloat grade. Parang may grade siya. Letter C siya. So, web browsing, okay na okay. Check lahat. Audio calls, medyo, ayan, medyo hindi ganun kaganda kasi may something. Sa low latency gaming, ayan, yan yung problema ko pag naglalaro ako palagi ng Valorant. Yun yung mapapansin dito sa Facebook ko, sa page ko. Ayan, kapag pumunta ka dyan, tapos kapag tiningnan mo rito sa mga Valorant game ko, palaging mo makikita yung ito. Saan ba yung mga Valorant ko rito? Ayan, ngayon mapapansin. Palagi mo makikita to. Ayan yung network problem. Ito, network problem. Lumalabas palagi yan. Yan ang lumalabas kapag nababasa ni pfSense na nagha-high latency yung internet mo. So, ayan. Papakita ko sa inyo. Titingnan natin. Susubukan natin maglaro ng Valorant gamit kapag naka-set up na to dito mamaya sa pfSense natin. Okay? So, let's go. Isu-set up na natin siya. Tingnan natin kung mag-work na. Okay? So, andito tayo sa pfSense natin. So, paano nga ba mag-set up nun? Napakadali lang mga kapitbahay. Makikita mo agad siya dito. Okay? So, let's go. Isu-set up na natin. So, ayan mga kapitbahay. Ganito lang pag-set up niya. Napakadali lang. Siyempre, una-una, punta tayo dito sa firewall, tapos traffic shaper, ayan, tapos limiters, ayan, tapos nandyan lang po yan. Tapos, eto, wait lang, gumawa na kasi ako sample, delete muna natin to, delete natin yan, apply. So, ayan, wala siyang limiters, napakalinis ng ngayon. So, ang gagawin natin, mag-a-add lang tayo. So, ayan, enable mo lang, ayan, syempre, ganito yung paggawa niyan kasi nandun naman yan sa sa guide dito sa ayan, pfSense Netgate. So napakadali lang, napaka-easy. So ang unahin mo is check mo, una yung down. So sobrang easy lang. 1, depende kung ano pa pangalan mo, 1 down. Tapos yung bandwidth natin is up to 50, di ba? So ilalagay natin 50. So, lalagay natin yan. Lagay mo yan sa mas default lang. Yan, kung ano yung setup ko ngayon, ganun din yung way doon sa, ganun din yung steps dito sa Netgate na to. Ayan. Okay, so, ayan. Description, lagay mo lang, copy mo lang, para hindi ka malito. Ayan. Tapos, dito mo na isi-select. Select mo yung codel na to. Tapos, scheduler, eto, FQ codel. Ayan. Tapos, yung queue length, default to kasi,
Ayan, makikita mo naman dito sa explanation ng pfSense. Ayan. Ayan o. Can vary depending on the speed of your link, but 1,000 should be the safe default for the most. So, sobrang easy lang. Lagay mo lang 1,000. Tapos, ayan. Pag sinave mo yan, ito yung nakakalimutan eh. Ito, pag sinave mo yan, may makikita ka rito sa baba. Ayan. Check mo lang to. Enable. Open mo lang ulit. Exploit congestion. Yan. Para maganda. Yan kasi yung ano eh. Nabasa ko dun sa isang forum. Chinek niya. So, dito, hindi niya ata chinek. Pero, goods lang din naman kapag nakalimutan mo yun. Okay na okay pa rin yun. Ayan. So, check natin. Tapos, save ulit natin. Ayun. Tapos, punta ka pa rin dyan. Tapos, dito sa kinilik mong one down, create tayo ng queue. Add queue tayo. Enable mo lang. Tapos, one down. Kumari ito. One down queue. Yan. Lagyan mo rin ng queue sa dulo para hindi ka malito. Okay. So, description. Ayan. Tapos, Codel. Tapos, dito sa baba, queue length. Pero kahit hindi mo na yan lagyan, basta naka-check doon sa unahan yung ACN ba yun? Ayan. Eto. Pag sinip yan, check mo lang yan. Okay na yan. Tapos, save mo. Ayan. Tapos, ayan. May down na tayo. So, create ulit tayo ng para sa upload. Create tayo. New. Tapos, one down. Wait lang. One up. One upload. Yan. Tapos yung bandwidth natin is 50 rin. Tapos lagay natin dito description. Copy mo lang yan. Paste. Tapos select mo pa rin. Sobrang easy lang talaga. Tapos Qcodel. Ayan. Tapos syempre 1,000. Tapos save mo. Tapos apply. Tapos select mo lang ulit. Tapos i-check mo lang to. Ayan. Save mo. Tapos, siyempre, click mo ulit yan. Make sure mo na na-click mo yan. Ayan. Tapos, punta ka sa baba. Add queue ka lang. Enable. Ayan, minsan kasi pag nakalimutan mo i-enable to, hindi mo siya makikita doon mamaya sa input, output pipe. So, kailangan, huwag mo kalimutan na naka-check to. If ever na hindi nyo siya makita, ibig sabihin hindi nyo siya check. Okay? So, check mo lang. One up. Tapos, lagyan mo ng queue. Queue. Tapos, copy mo lang. Tapos, paste. Tail drop, Codel. Tapos, yung queue length, save muna natin. Tapos, open mo ulit. Tapos, yan. Check mo. Save. Ayan. Yan. After dyan, syempre, automatic, hindi pa yan effect. Pero, meron ka nang na-create na limiter. So, pinaka-the best dyan talaga, pupunta ka na talaga sa firewall rules. Kasi, yung pfSense kasi natin, automatic rules ang importante kasi siya yung nagmamando kung ano ang mangyayari ang gusto natin sa loob. Okay? So, punta ka lang sa rules. So, ang sineselect, ang sinasuggest dito sa buffer bloat, dito, sana yun, sa rules, sa one rules, ang nakaselect dito is, neto, sana ba yun? Action rules, nakaselect dito, ayan, sa floating rule. Yan, ano nga ba purpose? Bakit kailangan sa floating rule? Dito kasi sa pfSense natin, kapag dito natin nilagay, kunyari, dito sa mga VLAN mo, kung gusto mo mag-create ng rules para mag-effect lahat, kasi syempre, kapag may VLAN ka, mag-create ka ng iba't ibang rules. Pero pag gusto mo na mag-create na isang rule na effect sa lahat, syempre dapat dito ka sa floating. Okay? Sa floating rule. Yun yung purpose ng floating rule. So, dito natin create, dito tinuro na pfSense sa floating rule para kahit saang interface mag-effect siya. Kaya dito sa floating dapat. Okay? So, mag-add ka lang. Siyempre, action pass. Tapos, sa interface, select mo. Hindi ko pa na-try na ginamit ko dito na iselect ko yung dalawa kung kunwari naka-dual 1 ka. Hindi ko pa na-try yun na iselect kung gagana. Kasi, syempre, yung internet ko kasi sa mga branch ko, hindi pare-parehas. Hindi pare-parehas yung plan. Mayroong up to 100, mayroong up to 50, mayroong up to 500. So, hindi mo pwedeng iselect kasi malilimit yung iba kapag
ini-any mo or isinelect mo yun na magkaiba sila ng limiters rule. Okay, kaya dapat every one, kung gusto mo gumawa ng ganun, pag-iisa dapat sila. Okay, so hindi ko pa na-try yun, pero gagawa ko ng video kapag na-try ko ulit. Pero sa ngayon, dahil nag-iisa lang yung internet natin, siyempre select natin yung 1. Tapos yung direction, dapat out. Tapos IPv4. Kapag may IPv6 ka, pwede mo i-select. Tapos ito, any. Ayan, kung nyo mapapansin, pagdating dito, 1 out, tapos IPv4, any, tapos sa baba, any din. Ayan, description, any. Okay, so ayan. So, nakalagay rito, gateway must select. So, pupunta ka rito, any, wait lang, protocol is, ayan, any lang din. Tapos, any, protocol, any, tapos, description, description is ano man nilagay ni pfSense. Ito, lagyan natin din to. Ayan, gayahin natin yan. Codel limiters. Tapos, punta ka rito sa advance. Ayan, ito yung importante. Punta ka dyan sa advance. Sa advance yun yun. Ito, sa advance yan. Sa advance mo to makikita. Yung in and out pipe. Ayan, tapos, scroll down mo lang, makikita mo yan dito. Ayan. Okay, so ang ginawa ni pfSense is nakalagay dito is 1 up tapos 1 down magkasunod. So ang gagawin natin 1 up queue tapos 1 down queue. Ayan, so ganyan yung setup niya. Tapos nakalagay doon yung gateway mo is dapat daw must be set to the gateway for this one interface. Kasi pag hindi mo yung sinelect, hindi mag-e-effect. So isi-select natin yung gateway natin. Ayan, so yan yon. Okay, so wala ka nang gagalawin na iba, default mo lang. Tapos ayan, ayos na. Save lang natin. Okay, so ayan, save natin. Tapos ganito mo lang. Okay, na-reload na. So pag pumunta ka rito sa rules, tapos floating rule, yan, mapapansin mo agad na gumagana. Alam bakit? Kasi yung state niya meron na agad. So kapag kumari dito sa LAN, yan, kung mapapansin, kapag yung isang rule mo naka 00, ibig sabihin walang activity. So it mean hindi siya nag-i-effect. So dito sa floating, mapapansin mo, ayan, may state, mayroon na 32 kilobyte. So kapag nag-YouTube tayo, sample, madadagdagan yan. Ayan, sample si Idol. Welcome to our channel, Fast Cabling. Ayan. So today in this... Baka maka-copyright. Ayan o, tingnan mo. Tataas yan. O, diba? So, 11 MB na agad. So, ibig sabihin, gumagana yung buffer bloat natin. So, try natin ulit mag-speed test. Test again. Ayan. Ayan. Ayan, video bumaba na. 38 ms na lang. So, yung download active. Ang mababasa niyan, ito mismo. Kasi, nagda-download tayo sa website eh. Kanina, medyo mataas to eh. So, ngayon, tingnan natin. Ayan, bumaba na. Kanina, umabot ng 200 to. So, ayan na siya. So, kung nyo mapapansin, yung download speed niya, ayan o, hindi siya umaabot ng 50 na. Nililimit niya. So, ibig sabihin, effective talaga siya. So, ngayon, ang gagawin natin is, magta-try tayo maglaro ng Valorant. Okay? So, ayan o, 100 ms na lang. So, goods na yan. Tingnan natin mamaya yung grade niya kung ano. Ayan, 30. Yung upload natin. 32, 33. So, ayan mga kapitbahay. Proven and tested ko na to na gumagana dun sa mga client nyo na pinag-set-upan ko na pfSense. Ayan, sa C pa rin. Pero ganun talaga. Minsan, pag ganyan talaga, minsan sa internet na yan, malalaman mo yan eh. Minsan sa ISP provider mo yan. Medyo congested talaga yung internet namin kasi dito kasi nag-iisa lang internet namin dito. Ayan. Okay, so ayan. So susubukan natin kung hindi. Kasi dati, pag naglalaro ako ng Valorant, hanggat sa matapos lumalabas yun yung network problem.
minsan talaga wala yun, pero madalas mayroon. Bihira lang nagkakaroon ng ano. Okay, so ayan, bubuksan ko muna yung ano ko, Valorant, papakita ko sa inyo, to try natin. Okay, let's go. Ayan mga kapitbahay, testing natin. Ayan, kung yung mapapansin, yung server ng Valorant natin is Hong Kong, tapos yung Singapore natin 35 lang. So subukan natin. Usual kasi kahit saan dito, nag network problem lumalabas dito. So ngayon, select natin muna yung Singapore, medyo mataas yung ayan, 35. So try natin. Ayan, try natin kung lalabas yun. Ayan, kung nagbabalorant pala kayo, add nyo ako Yan o, just game. Okay, so ayan, hintayin lang natin. Quick team deathmatch lang tayo. Subukan natin. Sana okay. Sana hindi lumabas yun. Match found. Yan. Usually, pagdating ng mga ganyan, dyan siya lumalabas eh. Ayan. So, eto, yung PC ko na to, from switch to pfSense to modem. Ayan. Tapos gumagana yung FQ Codel. So, titingnan natin kung magiging high latency. Kapag hindi, so goods na goods to. Pwede natin gamitin. Kunyari may internet cafe tayo. The best to. Okay, so let's go. Let's go. Select. Mga ano to mga ibang bansa to Sorry. Sana hindi lumabas. Mas maganda sana ang testo kapag may nanonood ng Netflix para malalaman natin kung bumababa talaga yung latency. So, kapag naglalaro ka kasi tapos high latency, nawawala yung performance mo. Kasi syempre, lag yung baril mo, lag yung bala mo. Kaya ganun. So, ngayon, wala. Malinis. Wala lumalabas ng network problem. Sana okay. Okay ka ba dyan? Let's go. Ayan, sobrang linis Mukhang okay Let's go. Reloading. Mabilis nga speed. Ilabas nyo. Can't use that yet. Focusing. Asa yung mga kalaban? Mukhang mabilis nga. Reloading. Abangan natin dito. Scouts down. Shit, ayan, lumalabas pa rin. Network problem. Ibig sabihin yung internet ko talaga ang may problema. Hindi ba? Ayan, pero no. Galing. Bago mante. Let. Sunog ka tuloy. Ay. Stage 2. Gante. Going up. Lusob. Abangan natin. Sa likod. Napasarap rin pa.
Okay na mga kapitbahay. So ayan, so hanggang dito na lang muna. My ult So is ayan, ready. sana nakatulong or sana nakakuha kayo ng idea or meron kayong natutunan. So maraming salamat sa support sa channel. Kung meron kayong katanungan, please comment down below and share the video para matuto naman yung iba. Okay, thank you and peace and God bless and Happy New Year.